sa inyong patuloy na pagbibigay sa gawain ng ating Panginoon. Amen? Napupunta tayo sa salita ng Diyos, Genesis chapter 1. Genesis chapter 1. Meron pong isang lalaki na nagsabi ng ganito, ang pangalan niya ay Zig Ziglar. Amen? Sabi ay ganito, English yan, pero tatagalugin ko na lang dito. Amen? Ang sabi ay, ang ebidensya ay nakakakumbinsi na kung mas mabuti ang aming mga relasyon sa bahay, mas epektibo kami sa aming mga karir. Kung may problema tayo sa isa nating mahal sa buhay, ang problema na yon ay nasasalin sa pinababang paggawa sa trabaho. Sa pag-aaral ng mga milyonaryo sa Amerika, ayon sa US News and World Report, ang larawan ng tipikal na milyonaryo ay isang individual na nagtatrabaho ng 8 hanggang 10 oras sa isang araw sa loob ng 30 taon. Ibig sabihin, 30 years sa lang kanyang trabaho. At kasal pa rin sa kanyang high school o college sweetheart. So yung karamihan sa mga tipikal na milyonaryo sa Amerika ay yung kanilang naging high school sweetheart, ang kanila pa rin asawa. O ang kanilang naging asawa at hindi sila nagpapalit-palit. Amen? Isang executive search firm sa New York, sa isang pag-aaral ng 1,365 corporate vice president ay natuklasan na 87% ay kasal pa rin sa kanilang nag-iisang asawa at 92% sa kanila ay pinalaki sa 2 magulang na pamilya. Amen? Present ang parehong magulang, si tatay at si nanay. Ang mga mauunlad, matatagumpay, successful na tao ayon sa pag-aaral ay yung mga bata daw na pinalaki ng 2 magulang. Present si tatay at present si nanay. Hindi lang nag-iisa. Hindi lang si tatay o hindi lang si nanay. Nandiyan pa ba kayo? Sabi pa dito, the evidence is overwhelming that the family is the strength and foundation of society. Ang pamilya, ang lakas at ang pundasyon ng lipunan. Kaya mahina ang lipunan sapagkat maraming pamilya ang wasak. Family is the basic unit of society. Amen? Kapag magulo ang pamilya, sira-sira ang pamilya, amen, asahan mo, sa lipunan o sa lugar na yon ay magulo din. Sapagkat nagsisimula po lahat sa loob ng tahanan. Ano ka sa loob ng tahanan, dadalhin mo yan papalabas. Amen po ba? Amen? Sabi dito, palakasin ang ugnayan ng inyong pamilya at mapagbubuti mo ang iyong pagkakataon na magtagumpay. Sinasabi po dito ni Zig Ziglar na napakahalaga ng pamilya. Amen? Wala nag-amen. Hindi mahalaga ang pamilya. Bayaw ko ba, bakit ako nagkapamilya? O, mga kapatid, whether you like it or not, napakahalaga ng family. Tulungan tayo ng ating Panginoon, bagamat ang wala lang ngayon ay si Brother Eric at si Brother Victor. Pangaral po ko ngayong mga family. Amen. Family. Pamilya. Habang dumadaan po tayo dito, huwag po kayo magalit sa akin. Amen po ba? Basahin po natin Genesis 1 verses 26 to 28. Ikwento nyo na lang po. Amen. So wala yung kanilang hobby, kanilang mga husband. Amen. Papanood nyo na lang po sa kanila. Sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, sa mga hayop, sa buong lupa, at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa. Kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. Sila'y binasbasan ng Diyos at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magkaroon ng mga anak at magpakarami, punuin ninyo ang lupa at
supilin ninyo ito. Magkaroon kayo ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa impapawid, at sa bawat bagay na may buhay na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Tayo po'y sumandaling manalangin, Panginoon. Marami pong salamat sa umagang ito, sa bilang ng mga mananampalataya, O Diyos, na pinili na sumamba sa iyo, Panginoon, sa napakahalagang araw na ito, araw na dapat ay para sa iyo, Panginoong Isus. Panginoon, tulungan mo, Diyos, yung i-anoint ang pangangaral ng iyong salita. Kung po'y walang magagawa, itago mo ko sa iyong likuran ng malaya at makapangyarihang pagkilos ng banal na Espiritu, Panginoon. Tulungan mo bawat isa na naririto, bawat ama ng tahanan, bawat ina ng tahanan, at bawat mga anak, Panginoon Diyos, na aming maunawaan ang kahalagahan ng pamilya, Panginoong Diyos, at ang aming mga kanya-kanyang tungkulin sa pamilya, Panginoon. Marami pong salamat. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi na Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God, family. Amen. Hallelujah. Una po natin pag-usapan, mga kapatid, ang pamilya. Family is God's idea. Ang pamilya po ay hindi idea ng tao. Ang pamilya po ay idea ng Diyos. Nakuha niyo po ba? Amen. Hindi po tao ang nag-invento sa pamilya. Ang Diyos po ang bumuo ng pamilya. Ng konsepto ng pamilya. Kaya ang nagnanais na magkaroon ng pamilya ay nagnanais ng mabuti. Bakit, Pastor? Dahil walang galing sa Diyos na masama. Amen? Kaya sa mga singles dito na natatakot na magkapamilya, napakasaya magkapamilya. Tanungin ninyo. Baka ito magtigil magtawa. Kasi napakasarap magkapamilya. Amen? Sabi nila, di ba? Amen, lalagay na sa tahimik. Sabihin nyo, sinungaling. Amen. Okay, balik po tayo sa... Nagpapawisan ako. Amen. Kung babasahin niyo po ang pagkalikha ng Diyos, lahat po ng nilikha ng Diyos ay mabuti. Sa Genesis chapter 1, chapter 2, ang pamilya ay idea ng Diyos, kaya ang pamilya ay mabuti. Hindi niya lilikayin ng pamilya ng Diyos, amen, para, di ba, para magpasama ka, yung gano'n, para masira ang buhay mo. No, mga kapatid, amen. Hallelujah. Ang pamilya ay mabuti. At nang likayin ng Diyos ang tao, ang idea ng Diyos sa tao ay magkaroon ng pamilya. Nakuha niyo po ba? Nang likayin ng Diyos ang tao, ang idea ng Diyos sa tao ay magkaroon ng pamilya. Genesis 2:18, at sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay nag-iisa. Hindi po ako nagsabi. Ang Diyos po mismo. Amen. Kaya kung ayaw mo mag-asawa, sa Diyos ka magsumbong. Siya'y gagawa ko ng isang katuwang na nababagay sa Kanya. Praise God! Alam talaga ng Panginoon na, amen? Hallelujah! Hindi masaya kapag mag-isa. Alam ng Diyos na kailangan natin ng makakatuwang sa buhay. Amen po ba? Amen. Kaya na-encourage ko po ang bawat isa, mga kapatid, sa mga singles. Mag-asawa. Diba? Tayo, yung ko, ayaw tumingin sa akin eh. Amen? Hindi nilayon ng Diyos na maging lonely ang tao na nag-iisa. Gumawa ng Diyos ng makakasama ni Adan. Listen! Para maging asawa ni Adan. Hindi para maging live-in partner ni Adan. Amen? He speaks about marriage. Pag-aasawa. Asawa ang idea ng Diyos. Asawa ang binigay ng Diyos. At ang asawa, para maging tunay na asawa, ay dapat magpakasal. Amen? Amen. Diyan pa ba kayo? Amen. That's the truth. Nangaral ako last Sunday, the truth. Magpakasal. Amen po ba? Amen. Asawa, hindi siya nagbigay ng living partner. Amen. Magpakasal. Amen. Kasi sabi ng Diyos, di ba? Ang sino mang
Ang sino mang pinagsama ng Diyos ay huwag pagpaghiwalayin ng tao. Ang tinutukoy dun mga kapatid ay pag-aasawa. Di ba? Pag sinabing pag-aasawa, nakatali. Di ba? Kayo na talaga. Ang live-in, madaling kumawala. Amen. Ang live-in, wala naman talagang commitment. Kaya hindi bilib ang Diyos sa mga live-in. Ang gusto ng Diyos, commitment. Makasal. Bitsa pa po ba kayo? Sabi ko sa inyo kanina, habang umandal yung preaching, huwag po kayong magagalit sa akin. Amen? Tapos ang sabi pa sa Genesis 1:28, sila'y pinaspasan ng Diyos at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magkaroon ng mga anak. So mga kapatid Marami. pansinin ninyo, binigyan ng asawa, tapos magkaroon ng anak o mga anak. Anong tawag doon? Pamilya. Nakuha niyo? Sa creation pa lang, ang idea na ng Diyos sa tao, pamilya. Magkaroon ng pamilya. Amen? At makikita din po natin dito kung anong itsura ng pamilya na binuo ng Diyos. Ang pamilya ay binubuo ng mag-asawa. Amen po ba? Yung mag-asawa ay isang lalaki at isang babae. Hindi parehong lalaki at hindi parehong babae. Genesis 1:27-28, kaya nilalak ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. Amen? Sila'y pinaspasan ng Diyos at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magkaroon ng mga anak. Ang nilikha ng Diyos lalaki at babae. At sinabi niya dun kay lalaki at kay babae, mag-asawa kayo, tapos magkaroon kayo ng mga anak para magkaroon kayo ng pamilya. Amen po ba? Hallelujah! Kasi mga kapatid, ang magkakaroon lang talaga ng anak, wala kang magagawa, lalaki at babae lang. Tatay at nanay ang disenyo ng Diyos sa pamilya. Hindi magkakaroon ng anak ang parehong lalaki. Ganon din ang parehong babae. Kaya hindi tatay at tatay. Hindi rin nanay at nanay. Tatay at nanay. Asawang lalaki at asawang babae. Amen po ba? Amen. At dahil ang pamilya ay idea ng Diyos, mga kapatid, ito ay inaatake ng kaaway. Amen? Ng Diablo. Tandaan, anumang idea ng Diyos, anumang plano ng Diyos, anumang kalooban ng Diyos, anumang layunin ng Diyos, ay lalabanan palagi ni Satanas. And because family is God's idea, Satan hates family. Therefore, Satan will do all what he can to destroy every family. Diba God's idea ang family? Galing sa Diyos. Ayaw yun ng Diablo. So he will do what he can to destroy every family. Hindi siya natutuwa na mabuti ang idea ng Diyos para sa tao. Partikular ang pagbuo ng pamilya. Kaya doon sa hardin ng Eden ay pumasok ang kaaway sa eksena para sirain ang pamilya. Tinukso niya ang babae at sila ay nahulog sa bitag ng kaaway. Nagkasala ang tao. At nang magkasala ang tao, mga kapatid, dito na nagsimula na yung magandang plano ng Diyos sa pagpapamilya ng tao ay nawasak at nasira. Amen? Nang magkasala ang tao, una, amen, nakita nila ang kanilang kahubaran. Si Adan at si Eva, Genesis 3:7, at parehong nabuksan ang kanilang mga mata at nalaman nilang sila'y mga hubad. Ang tinutukoy po dito na hubad ay lumabas o mas nahayag o mas nakita nila ang imperfections nila sa isa't isa. Yung mga imperfections tulad ng kahinaan at kamalian. At yung mga kamalian at kahinaan na yun ay nagiging sanhi ng pagtatalo ng mag-asawa. Can you say amen? Ganyan ka pala. Ang gurang mo. Sasagot yung isa, kaysa naman sa'yo, itlog na nga lang, hindi mo pa maluto. Pamilyang-pamilya, no?
Amen? Tapos, magsisisihan, magtuturuan. May tanong po ako mga kapatid. May kakilala po ba kayong mag-asawa na nagsisisihan at nagtuturo? Grabe yun. Sabi sa akin. Hindi makalim sa akin. May kakilala po ba kayong mag-asawa na nagtuturuan at nagsisisihan Amen. kapag may problema? Wala, no? Hindi ko wala. Wala dito sa Matay Aros. Wala. Diyan ko niniwala. Huwag kayong mag-alala, biblical po yun. Genesis 3:11 to 13. At sinabi niya, sino nagsabi sa iyong ikaw ay hubad? Kumain ka ba ng bunga ng punong kahoy na inuutos ko sa iyong huwag kong kainin? Sinabi ng lalaki, ang babae yung binigay mo na aking mga kasama ang nagbigay sa atin ng bunga ng punong kahoy at ito'y aking kinain. Sinabi ng Panginoon Diyos sa babae, ano ito yung ginawa? Sinabi ng babae, dinaya ako ng ahas at ako'y kumain. Nang magka-problema na, amen, nagsisihan na sila. Kuha niyo po mga kapatid, Amen. tinuro ng lalaki yung babae, ikaw na eh. Siyempre yung babae, palaging ayaw magpatalo. Pagtuturo din ang ibalit. Ikaw yun. Amen? Nakita mo, hindi ako yung ahas. At doon magsisimula ang World War III. Andiyan pa po ba kayo? Eh, di ko kuntuhan, Diablo. Di ba? Tama narinig nyo, Mr. at Mrs. Makinig po kayo. Sa tuwing nag-aaway kayong mag-asawa, nagchichira siya. Away! Sige! Magsumbatan kayo, magsagutan kayo, magsisihan kayo, magturuan kayo. Amin po ba? Amen? Sabi ng lalaki, demonyo ka! Sabi naman ng babae, ikaw ang demonyo! Si Satan mo nasa gilid, tuwan-tuwa. Yung dalawa nagtuturuan kasi yung demonyo, eh ako ang demonyo eh. Buhay nyo? Buhay nyo? Amen. Ginagawa ko yung mangmang na Diablo. Sige, magmurahan kayo. Sirain ninyo ang pamilya nyo. Iyan ang gusto ko. Diyan pa po ba kayo? Amen. Amen. Ikalawa, mga kapatid, ang bumagsak ang tao sa kasalanan, naranasan ng tao ang mahirapan. Hindi ko na po babasahin, pero ito po yung consequences na ang babae ay mahihirapan manganak. Amen. Pero hindi po ibig sabihin ito na huwag kang manganak. Amen po ba? Amen. At ang lalaki ay mahihirapang magtrabaho. Mababasa niyo po yun sa Genesis 3:16 hanggang 19. Hindi ko na po nilagay dyan. Amen. Marami mag-asawa po ngayon ang hirap sa buhay. At dahil sa hirap ng buhay, may mga asawa na biglang mangiiwan. Iiwanan ang kanyang pamilya. May mga kakilala na po akong gano'n. Amen? Iniwan ang pamilya, tapos sumama sa dayuhan. Nakilala po ako. Amen? Nagtingin-tingin ako sa Google, things couples fight about most. Amen? Ito yung mga kalimitang pinagtatalunan, pinag-aawayan ng mga mag-asawa. Alam niyo po, karamihan sa sumagot, ang sagot nila ay money. Isa sa mga pangunahing pinagtatalunan ng mag-asawa ay pera. Kaya kapag nakikita ng Diablo na naghihirap ang mag-asawa, tuwang-tuwa na naman siya dahil pwedeng maghiwalay ang mag-asawa. Amen po ba? At ikatlo, mga kapatid, ito mas malala nang bumagsak ang tao sa kasalanan, nagpapatayan ng membro ng pamilya. Genesis 4:8, isang araw sinabi ni Cain kay Abel, halika, pumunta tayo sa bukid. Nang naroon na sila, pinatay ni Cain ang kapatid niyang si Abel. Sila ay mga anak ni Adan at Eva. Sila ay magkapatid. Pero pinatay ni Cain ang kanyang kapatid. Ang kauna-unahang krimen sa Bible ay nangyari sa pamilya.
Pinatay ni Cain ang kanyang sariling kadugo, kapatid, na si Abel. Amen? Makikita natin dito mga kapatid, ang idea ng Diyos ng pamilya, ang binuong konsepto ng Diyos sa pamilya ay talagang sinira at minasak ng Diablo. He hates family. Amen? Dahil hindi gusto ng Diyos na masaya ang pamilya. Amen po ba? Ang gusto niya ay nahihirapan ng mga pamilya, nagsasuffer ang mga pamilya, nag-i-struggle ang mga pamilya, naghihiwalay ang mga mag-asawa. Kaya pakinggan niyo po ito mga kapatid. Kapag sinira natin ang ating pamilya, o kapag nanira tayo ng ibang pamilya, wala tayong pinagkaiba sa Diablo. Andiyan pa po ba kayo? Sino may pamilya? Gusto ko makita yung mga tatay at nanay na namin. Narinig mo yan? Pag sinira mo ang iyong pamilya, o nanira ka ng ibang pamilya, wala kang pinagkaiba sa kaaway, sa Diablo. Amen po ba? Dahil ang pamilya ay idea ng Diyos, ang sino mang sumisira ng kanyang pamilya o pamilya ng iba ay mananagot sa Diyos. Kaya yung pamilya na meron tayo, mahalin at pahalagahan natin. Amen? Pangalawa, pag-usapan natin, may kailan po ito. Amen? Hallelujah. Divine order of the family. Divine order of the family. Ito yung order, pag sinabing order, pagkakasunod-sunod. Amen? Ang Diyos, mga kapatid, hindi lang niya binuo ang pamilya, kundi inayos niya ang pamilya. Mahalagang tandaan, ang Diyos po na ating sinasamba, ang Diyos po na ating pinaglilingkuran, ay Diyos ng kaayusan. He is a God of order. Makikita po natin yun sa creation pa lang. Hindi lumikha ang Diyos ng bara-bara. Diba? Amen? Nalikhain ng Diyos ang buong mundo, may kaayusan, may order. Hindi niya inuna ang tao ni Cain. Kasi kapag nauna ang tao, saan niya ilalagay ang tao ay wala pang lupa. Kaya inuna niya muna ang liwanag, tapos sumunod ang kalawakan, tapos sunod ang lupa at dagat, tapos sunod ang mga halaman at punong kahoy, tapos sunod ang araw, buwan at mga bituin, tapos sunod ang mga hayop, at nang okay na ang lahat, tsaka pa lang niya nilikha ang tao. Nasa kaayusan, in order. Amen? Kaya alam niyo mga kapatid, kapag ang Diyos gumawa, maayos. Maayos. Amen? Yung pag-inog ng mga planeta sa ating universe, lahat yan may order. Amen? Sapagkat ang lumikha sila, sa kanila ay ang Diyos ng kaayusan. Di ba? Kasi pag nagbanggaan yung mga yun, yari tayong lahat, tama po ba? Amen? At totoo din po yun pagdating sa pamilya. Nang buuin ng Diyos ang pamilya, binuo niya ito ng may kaayusan. Paano may kaayusan, Pastor? Nag-set ang Diyos ng order sa pamilya. May tinatawag na hierarchy. Sabi po ng Cambridge Dictionary, hierarchy, a system in which people or things are arranged according to their importance. Amen? Sa Britannica, hierarchy, ranking of positions of authority. So mga kapatid, sa pamilya ay merong hierarchy. Listen. Sa pamilya ay merong hierarchy, merong arrangement at merong ranking. Hindi labo-labo, hindi bara-bara ang pamilya. May pagkakaayos at pagkakasunod-sunod. At ang divine order na sinet ng Diyos sa pamilya, amen, nailagay ko, hindi ko ito nailagay. Sorry, hindi ko nailagay. Amen? Ang divine order na sinet ng Diyos sa pamilya, yung pagkakasunod-sunod, tingin mo lahat kayo sa akin. Ito po ang pagkakasunod-sunod. Una, Jesus. Ikalawa, Father. Ikatlo, Mother. Pang-apat, ang mga anak. Amen. Nagsisimula ng kumunutak nilang Noah. Jesus, Father, Mother, children. Gusto ko manggaling sa inyo. Magsisignal ako kayo, magsasabi ko sino una.
Malalaman ko kung alam niyo talaga yung tamang order. Okay, number 1. Jesus. Pangalawa. Father. Pangatlo. Mother. Dali naman ang father. Pangapat. Jesus. Ang kapatid, yun ang tamang order ng pamilya. Sabi ko, yun ang tamang order ng pamilya. Pagkakaayos, pagkakasunod-sunod. Andiyan pa po ba kayo? Amen? Mga kapatid, wag po kayo magalit sa akin, hindi ko po inimbento. Ang Diyos po ang bumuo nun. Ang Diyos ang nag-set ng pattern o ng order na yun. Sinabi ko po ang Panginoong Isus una, amen, hindi siya dapat mawala sa bawat pamilya. Amen po ba? Yes. Dahil sa maniwala ka o sa hindi, sa oras na mawala ang Panginoon sa pamilya, sa oras na alisin natin ang Panginoon sa pamilya, sa oras na tanggihan ang Panginoon ng pamilya, magiging magulo ang kanilang pamilya. Kaya dapat number 1 si Jesus. Ang pamilya dapat, ang bawat pamilya dapat ay pinangingibabawan ng ating Panginoong Hesus. Can you say amen? Amen? Kaya ang tamang order ng pamilya ay una at nasa taas ang Panginoon. Tapos sunod ang tatay. Tapos sunod ang tatay. Amen? Hallelujah. Tapos sunod ang nanay. Tapos sunod ang mga anak. Sa bawat ranking, mga kapatid, ay may kanya-kanyang role o duty ang bawat miyembro ng pamilya na dapat gampanan. Hindi po ibig sabihin, mga kapatid, na nasa pangatlong nanay ay hindi na mahalaga ang nanay. Ang sabi dyan, naka-arrange lang base sa kanilang kahalagahan. According to their importance, mahalaga pa rin ang mga babae. Mahalaga pa rin ang mga nanay. Amen po ba? Amen. Amen. So ngayong umaga, mga kapatid, meron din duty ang bawat miyembro ng pamilya na dapat gampanan. Unahin po natin ang tatay. Unahin ko po ang tatay kasi ang tatay o asawang lalaki ang ulo ng pamilya. Father is the head of the family. Father is the head of the family. Amen. Ephesians 5:23, sapagkat ang lalaki ang siyang ulo ng kanyang asawa. Ako po, okay sa akin? O ang Bible? Tulad ni Kristo na ulo ng iglesia na kanyang katawan. At siyang tagapagligtas nito, for the husband is the head of the wife. Ang head, nasa taas. Wala sa baba. Tama po ba? Wala sa talampakan. Nasa taas. Siya daw ang ulo ng kanyang asawa. Kaya nasa taas ang husband sa wife. Amen po ba? Amen. Tatlong pangunahing duty ng tatay o asawang lalaki. Si tatay po ang leader. Si asawang lalaki po ang mamumuno sa pamilya. Amen. Pero mga tatay o mga asawang lalaki, hindi po ito yung leader na gaya ng iniisip mo na ikaw ay bossy. O narinig mo, ako'y mamaya. Na? Ako ang tatay, ha? Kaya akong leader sa pamilya nito. Sige na, maglinis na kayo ng bahay. O ganon. Hindi po ganon, mga tatay. Tapos ikaw magsiselfone lang? No. Hindi po ito yung ganong sinasabi niya na leader, ulo. Amen? Itong leader po na tinutukoy ng Bible ay hindi po leader na naging senyorito. Narinig niyo po ba? Sa mga tatay, ilan lang kasi mga tatay. Kundi itong leader na tinutukoy ng Bible ay role model leader. Ibig sabihin, nagiging magandang halimbawa ang tatay sa kanyang pamilya. Yung kanyang sinasabi, yung kanyang inuutos, ay nakikita muna sa kanya. Anak, isaksak mo sa kokote mo. Wag kang iinom ng beer. Masama yun. Naintindihan mo ba? Opo pa. O sige. Pili ka doon ng gin pillow. Soli ha? Sa tingin mo, susundin ng anak mo yung ipinagbilan mo sa kanyang huwag iinom ng beer. Siya po, huwag daw uminom ng beer, pero siya pabili naman ng pabili. Nakuha po? Not a role model leader. Amen? Dahil mas matimbang ang nakikita kaysa sa naririnig lang. Kaya tatay,
Sa lahat po ng tatay o ilang mga tatay na narito, meron po akong tanong sa inyo, nagiging magandang halimbawa ka ba sa iyong pamilya? Nagiging magandang halimbawa ka ba sa iyong pamilya? Amen? Di ba ang leader, tinitignan, sinusundan? Amen. Diyan pa po ba kayo? Ikalawang duty ng tatay, ikaw ang gagawa ng major at overall decision sa pamilya. Mga tatay, ulitin ko ikaw ang gagawa ng major. Ibig sabihin ng major, yung mga malakihan decision at overall decision sa buong pamilya. Ikaw ang ulo. Ano ba ang nasa ulo? Anong gamit ng utak? Mag-isip. Kaya tatay, use your head. Use your mind. Think! Mag-isip! Huwag laging ibigay kay, ikaw na pahala. Di ba yung mga tatay, mahilig tayo sa ganito, no? Ano tayo? Ikaw na. Mga tatay, wag. Mali yun. Ikaw ang leader. Amen. Lalo na yung mga mabibigat na desisyon, sa atin yun, ibinigay ng Diyos. Sorry, hindi ko na po nasali dyan. May verse dyan, binasa sa amin ni Renz kahapon. Ang babae po ay, sorry po alam ko tayo po ay nasa sensitive na panahon, pero hindi po ako nagsabi, ang Bible po, pakihanap ko ulit, Brother Renz, sabihin ko mamaya. Ang babae ay mahinang sisidlan. Kaya pag binigay mo sa kanila lahat ng atas, lahat ng assignment, pati pag-iisip, yung weaker, mahinang sisidlan, weaker vessel, madali silang bibigay. Amen? Kaya alam nyo mga kapatid, ipinangaral ko din po ito kasi sisihin nyo po si Clyde. Actually, naisip ko na rin po ito, pero sabi ko, wag muna. Pero dahil sa tanong ni Clyde kahapon, sabi ko, sige, ipapangaral ko bukas. Amen? Kaya po sa ating church, sa ating fellowship, napapansin nyo po, di ba, ang leader na tumatayo sa harapan ninyo ay mga lalaki. Kasi dapat ang mga lalaki, ginagawang tunay na lalaki. Nakachup-chup. Lagi. Alam niyo mga kapatid, nagpapasalamat ako sa fellowship na ito. Grabe. Ang mga lalaki, ginagawa talagang tunay na lalaki. Yung paghawak ng responsibilidad, yung nga major decision making. Alam mo sa church, minsan stressful ang church, ang ministry. Diba? Kaya nga si Rulin, tama lang, kayo na lang nagpasto. Ayoko ng mga ganyang mga concern issue, di ba? Yun ang mga babae, mga kapatid, di ba? Pag may problema na, yung hindi naman isa naman ka. Ang mga babae kasi emotional driven, di ba? Minsan yung pag may problema, umiyak na lang. Pero yung mga babae dito, mga ngara, di ba? Lagi iyak. Kaya naman yun, si pastor, nag-iyak. Di ba? Madaling bibigay ang church. Kaya sa ating church, mas sinasanay lalaki. Ikaw, ang tinutulang lalaki. Ikaw ang leader. Kaya mga asawang babae, amen, mga asawang babae, pwede mo i-push ang inyong mga mister. Darling, ikaw ang leader. Amen. Accepted po. Tanong ka lang po, klaro lang. Wala na rin ako po kayo bala ka lang. Dahil ko tayo. Maganda po klaro. Okay na po yan. Babayan na po sa mas nakakabata. Babayan na po ka na doon. Amen. So mga tatay, balik tayo. Yung pag-iisip. Halimbawa, pati yung pagtira ng mga bahay, saan kaya kami nilipat? Huwag lagi sumilipat. Saan ba mas magiging safe ang aking pamilya? Tatay, nag-iisip ng tatay. Sa school, papasok ang anak ko. Okay ba doon, yung mga tao? Teacher? Diyan pa po ba kayo? Yung lagi ibigay sa nanay. Kasi yung mga nanay, hirap na yun sa pag-iisip ko anong lulutuin din ang ulam. Tapos idadagdag mo pa. Naintindihan mo mga tatay?
Diba? Yung mga major decision, ikaw dapat ang bumubuhat nun. Amen? Hallelujah! Kaya mga tatay, mahalaga po ito dahil ikaw ang decision maker sa inyong pamilya. Palagi kang humingi ng karunungan sa Diyos. Or tulungan mo ako. Amen? Sa aking mga decision na pipiliin. Amen? Pero hindi po ibig sabihin ito, balansin po natin na wala nang sinisisis, di ba? Pa, may ano, may decision na ako. Hindi mo gano'n. Balance, amen? Balance. Hingi mo yung yung opinion ni Mrs. O, dito tayo titira. Hingi mo. Naintindihan niyo po ba? Hindi yung kada may sasabihin si Miss na, shut up! I'm the leader. Hindi gano'n. Hindi gano'n. Amen? At ikatlo, mga kapatid, amen, pamahalin ang asawang lalaki ang kanyang asawang babae. Amen. Ano gusto ko yung amen? Kinabihin ko malakas na amen. Husband, hindi po ito suggestion. Hindi po ito opinion. Husband, amen? This is a command. You should love your wife. Ephesians 5:25. Meron ba? Wala. Mga lalaki, sino pong mga lalaki o asawang lalaki ngayong umaga? Mahalin ninyo ang inyong asawa. Tulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia. Inihandog niya ang kanyang sarili para sa iglesia. Hindi po yan suggestion, opinion. Wala po dyan pakiusap. Walang pakiusap. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa. Amen po ba? Malinaw, ang sinabi ng Bible, ang mamahalin ay ang inyong sariling asawa. Okay ha? Magkaliwanagan po tayo ngayong umaga. Inyong asawa. Hindi asawa ng iba. Hindi rin po asawa ng inyong kapitbahay. Ang sabi ay inyong asawa, your wife. Love your wife. Hindi sinabi dyan, your neighbor's wife. Your wife. Amen po ba? Hallelujah. At sinabi din dyan, inyong asawa. Hindi sinabing inyong mga asawa. Okay po. Malinaw po tayo. Amen. So, ibig sabihin, isa lang ang asawa. Isa lang ang asawa. Isa lang ang asawa. Ipagdidiktigan ko yan palagi, isa lang ang asawa. Nang makita ng Diyos na nag-iisa si Adan, hindi sinabi ng Diyos na hindi mabuti sa lalaki na nag-iisa, kaya igagawa ko siya ng maraming Eva. Hindi mga kapatid, binasa natin kanina, ang ginawa ng Diyos ay isang Eva lang. Dahil alam ng Diyos na ang isang asawa lang ay sapat na. Mga tatay, amen? Mga lalaki, ang asawang lalaki, ang isang asawa lang ay sapat na. Amen? At yung isang asawa mo ay mamahalin mo. Tatay, itong isa sa mga pangunahing duty mo, mahalin si nanay. Amen? Ang pangunahing duty mo ay mahalin ang iyong asawang babae. Paano, pastor? Katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Same, nasa context, verse 25, verse 28. Gayon din naman, dapat mahalin ng lalaki ang asawa niya, tulad ng pagmamahal niya sa kanyang sarili. Sapagkat ang nagmamahal sa kanyang asawa, ay nagmamahal sa kanyang sarili. Amin po ba? Marami nagtatanong ka, so pastor, di ba, paano ko mamahalin yung asawa ko? Yan po ang sagot. Kung paano mo minamahal ang iyong sarili. Mga tatay, ingay sa akin, mga asawang lalaki, amen. Minumura mo ba ang iyong sarili? Ikaw, bigay ka, ikaw ha. Hindi, di ba? So, dapat hindi mo rin minumura ang iyong asawa. Amen. Mga tatay, mga asawang lalaki, sinasaktan mo ba yung sarili mo?
Bakit mo sinasaktan yung misis mo? Tahimik yung mga tatay. Ang tatay, ha? Akong pare. Hindi po ako nagsabi nito. Ito po yung sabi po ng Diyos. Amen? Dahil kung paano mo tinatrato ang sarili mo na may pag-iingat, pagpapahalaga, pagrespeto, at pagmamahal, ganon din dapat ang maging trato mo sa iyong asawa. Amen? Ito po, makinig na mabuti. Napakahalaga po nito. Listen, tatay, papasok ko ito. Para sa lahat ng mga tatay o asawang lalaki. Look at me, look at me, look at me. Pati yung mga singles, tingin na rin kayo lahat sa akin. Dahil alam ko balang araw, magkakaroon din ng asawa. Amen? Are you ready? Yes. Ang panonood ng porno ay hindi lang kasalanan sa Diyos, kundi kasalanan din sa iyong asawa, papa. Diyan pa po ba kayo? Amen. Tignan niyo po ang sabi, mismong si Jesus ang nagsabi. Si Jesus ito, Matthew 5:28. Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumitingin sa isang babae na may pagnanasa ay nagkasala na sa kanya ng pangangalunya sa kanyang puso. Grabe si Jesus. Tumingin ka lang sa babae na hindi mo asawa nang may pagnanasa o kahalayan o may kalaswaan ay nagkasala ka na ng pangangalunya. Ano ba ang panonood ng porno? Mata ang ginamit. Hindi mo lang tinignan, pinanood mo pa. Nakuha niyo po yung punto. Kaya sa mga asawang lalaki na nanonood ng porno, hindi mo minamahal ang iyong asawang babae. Kasi nangangalunya ka. Nandiyan pa po ba kayo? Di ako nagsabi. Si Jesus, and I am preaching this because I care for every family. Amen po ba? Mga tatay, malinaw po ba? Hallelujah! Ang pangangalunya ay pagkakaroon ng iba. Ang pangangalunya ay hindi pagiging tapat. Amen. Kaya hindi po ako nanonood ng porno. Dahil may respeto ako sa asawa ko. At dahil mahal ko ang asawa ko. Amen. Amen po ba? Amen. Yun. Love your wife. Sa marami pang mga bagay, hindi na po natin isa-isahin. Affectionate, service, diba? Meron acts of love, diba? Alam niyo po ba yun? Tama ba yung sinabi ko? Acts of love, pagbibigay ng mga regalo. Amen. Mga tatay, tip lang, ha? Kapag si Mrs. ay nagpaparinig, si Mrs. ay nagsasabi ng mga yun ay pagpaparinig. Amen po ba? Alam mo, darling, nanaginip ako. May suot ako. Likaw. May suot daw akong pulseras. May suot akong kwintas. Darling, ano ba yung ibig sabihin mo? Kinabukasan, amen, yung tatay, amen, nagbigay ng regalo, ng parang bang sa kanyang misis. Nagulo yung misis. Pagbukas ng misis, ang nakita niya ay isang libro ng pamagat ay How to Interpret Dreams. Mga tatay, pag ganun si Mrs. Nagpaparinig po yan. Amen po ba? Mrs. paminsan, pasensyahan niyo po kami. Minsan may pagka-slow po talaga kami mga tatay. Hindi po namin nagigits. Okay na po kayo. Kasi tawa na. Sige, magtatawa ka, wala kang pamasko eh. Tignan mo, makatawa ko pa ng ganyan kapag nasko ka na. Amen? Punta naman tayo sa asawang babae.
Amen. Mga nanay, mga misis, nandiyan pa po ba kayo? Amen. Amen. Maikli lang po yung sa inyo. Amen. Baka po kasi ba? Ito po ang pangunahing duty nyo, Ephesians 5:22, mga babae, magpasakop kayo sa inyong asawa. Salamat sa dalawa. Magpasakop kayo sa inyong asawa. Yes. Salamat sa apat. Magpasakop kayo sa inyong asawa. Salamat sa 10, dumadami na. Mga babae, magpasakop kayo sa inyong asawa. Gaya ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Amen. Mga nanay, huwag niyo po akong pagtaso ng kilay, ha? Hindi po ako nag-utos niyan. Diyos po ang nag-utos niyan sa pamamagitan ni Apostol Pablo. Amen po ba? Kapag sinabi magpasakop, hindi po kayo ang nasa taas. Dahil wala pong nasa taas na nagpapasakop. Parang may ganun ba? Nasa taas pero nagpapasakop na. Nasa taas ako. Di ba? Nagpapasakop ako sa iyo. Di ba? Anong iutos mo? Di ba parang bakit? Di ba? Parang, wala pong nagpapasakop na nasa taas. Ang nagpapasakop ay nasa baba. Nagpapasakop. Sa English po niya, submit. Amen? Pero hindi po ibig sabihin nito na mababa ang pagtingin sa inyo. Sinabi ko na po, hindi po. Mahalaga ang babae at mahalaga ang mga asawang babae. Meron lang talagang specific role and function na binigay sa asawang lalaki at asawang babae. At ang role na binigay sa mga asawang babae ay helper at supporter ng kanyang asawang lalaki. Amen. I pray, mga nanay, makuha niyo po ito. Kayo ang cheerleader ng inyong husband. Kayo ang nagpapalakas sa kanila, lalo na kapag sila ay down na down. Hindi yung down na sila, di ba, yung talak ka pa ng talak. Magaling kang mag-speak in tongues, magalit ka eh, no? Pero pag dito, hindi ko tama rin, So, amen? Kayo ang nag-encourage. Kaya mo yan. Nandito kami ng mga anak mo. Suporta kami sa'yo. Amen? Ang pagpapasakop po ay hindi pagpapaalipin. Okay? Ang pagpapasakop ay hindi po pagpapaalipin. Amen? Di ba, daanan natin kanina sa tatay. Amen? Ang submission po ay ito. Maganda ito nabasa ko. Submission looks like respecting your husband's point of view. Yung kapag nagbibigay ang tatay ng salubin ng pananaw niya, mga nanay, huwag nyo lagi kontrahin. Kapag may ano sa tatay, di ba? Ikaw naman ang nanay, di ba? Sa tatay, halimbawa, may sinabi, ano kaya? Di ba? Tumira tayo sa Forbes. Ikaw naman, ano ba naman ito? Mga pinag-iisip mo, suntong sa buwan. Mga ganon. Di ba? Ano ba, wala akong naiisip pa. Kaya pumasok na sa isip ko, masaya ako. Di ba? Kapag may point of view si husband, huwag mo laging kontrahin yun. Nandun palagi yung respect. Mga nanay, makinig ka muna. Ano bang sinasabi nito ni Mr.? Ano bang gusto niyang gawin? Hindi yung, hindi, mali yan! Hindi, palpak yan! Ganon, lagi mo kinukontra. Amen? Sabi pa dito, it means humbly sharing your opinion with him. It means not invalidating him, especially in front of others. Mga nanay, wag niyo pong papayain ang inyong asawang lalaki sa harapan ng ibang mga tao. Foul yun, foul. Nandiyan pa po ba kayo? Yes. Ikaw kasi. Abiyo mo, gusto namin nakakarinig. Wag. Amen po ba? Respect, di ba? Respect. Amen? Sabi pa dyan, it means trusting his decision as a leader. Misis, pinagtitiwalaan mo ba ang decision ng iyong asawang lalaki? Kawawa naman yung asawang lalaki. Walang nag-iinan na. Misis, amen? Trust your husband. Trust the decision of your husband. Usapan ninyo. Amen? Naipangaral ko po ito, mga kapatid. Tingin po kayo lahat sa amin. Kasi si Clyde, may sinare sa amin kahapon na, Pastor,
Dito, may shinare yung kanyang classmate na about feminism. Tama po ba? Nauuso ngayon yung mga women's power movement. Ano pa ba yung mga nauuso ngayon? Women's Month. Mga nanay, alam niyo po ba na yun po ay labag sa Diyos? Kasi parang gusto ng babae i-overpower ang lalaki. Andiyan pa po ba kayo? Mga nanay, mga sis? Yung gusto ng babae na, di ba, yung, kung anong nagagawa ng lalaki, kaya rin namin gawin. Ito po yung panahon natin ngayon. Pero kung titignan mo mabuti sa likod ng lahat ng mga yon, yan po lahat ay mga pag-atake, pandarayan ng Diablo. Gustong agawin ni Mrs. o ng mga babae ang trono sa lalaki. Hindi ko po ito sinasabi because I am a man, I'm a father, I'm a husband. No. Ang sinusunod ko lang po ay ang sinasabi ng salita ng Diyos. Na ang leadership role ay binigay ng Diyos sa lalaki. Nagigets niyo po? Ano kasi Clyde, siguro naguguluhan siya. Kaya alam niyo mga kapatid, I believe sa maraming mga churches sa Pilipinas, tayo na lang po na Father's House ang walang babaeng nangangaral. Pansinin niyo lahat. Lahat pinayagan na nila. Mga babaeng tumatayo sa likod ng pulpito para mag-aral ng salita ng Diyos. Pero pag pinag-aralan niyo po ang Bible, amen, inutos, ang babae ay mag-aral na tumahimik. Nandiyan pa po ba kayo? Tahimik po, ano? Mga nanay, amen, hindi po kayo mababa. Sabi ko kanina, meron lang pong specific role and function na binigay ang Diyos sa bawat isa. Ito ang tatay, ito ang nanay, ito ang mga anak. Nandiyan pa po ba kayo? Amen? Kaya di ba, tignan nyo, mga babaeng magpasakop. Anong ginagawa ngayon ng mga feminism, women's month, women's power movement? Hindi! Kami dapat ang mamuno! Kaya namin yan! Tama po ba? Sinisira nila yung original o yung divine order ng Diyos sa pamilya. Amen po ba? Hindi lang po yung sa pamilya, sa lipunan, sa church, ganun pa rin po ang order. Nandiyan pa po ba kayo? At para naman sa mga anak, ang inyong namang role ay galangin ang inyong mga magulang. Amen po ba? Mga magulang, magagalang ba ang inyong mga anak? Exodus 20:12, igalang mo yung ama ina upang mabuhay ka ng matagal sa lupain ibinibigay sa iyo ng Panginoon na iyong Diyos. Diyan po sa Exodus na yan, chapter 20, matatagpuan po ang 10 utos. So, honoring parents is one of the commands of God. Kapag sinabing honor, to treat someone with the proper respect due to the person and their role. Tratuhin ang isang tao ng may wastong paggalang. Ito po ay paglalagay sa atin sa tamang posisyon bilang mga anak, na siya ang tatay at hindi ikaw, na siya ang nanay at hindi ikaw, mga anak. Amen? At nais ko pong sabihin sa bawat anak na narito, na ang paggalang sa magulang ay dapat laging ginagawa. Hindi kapag naisipan lang. Huwag yung ganun ba yung bumakapatak. Amen? Pakinggan mo ito, anak. Ikaw na anak. Ang paggalang sa magulang sa 10 Commandments ay ang kaisa-isang utos o tanging utos na mayroong kasamang pagpapana sa dulo. Upang mabuhay ka ng matagal sa lupain ibinigay sa iyo ng Panginoon na iyong Diyos. Pag binasa yung 10 Commandments, sa iba wala. Huwag kang papatay, tapos na. Huwag kang magnanakaw, tapos na. Huwag kang mangangalunya, tapos na. Pero dito, hindi lang sinabi na igalang mo ang iyong ama at ina, tapos na. Hindi. May dinuktungan Diyos. Upang. Amen? Kaya ibig sabihin, mga kapatid,
Kapag ginagalang natin ang ating tatay at nanay, pagpapalain tayo ng Panginoon. Amen. Yun ang duty. Nakuha niyo na po ba? Yung duty ng tatlo. Meron lang pong isang exemption. Amen? Para sa mga anak na pwedeng hindi nating sundin ang ating mga magulang kapag ang kanilang pinapagawa ay labag na sa salita ng Diyos. Andiyan pa po ba kayo? Amen. Amen? Inutusan kang uminom, ikaw na anak, pwede ka na tumanggi. Pasensya na po. Hindi po kita masusunod. May paggalang pa rin. Pasensya na po. Hindi kita masusunod yan. Kasalanan sa Diyos yan. Hindi po ako iinom. Andiyan pa po ba kayo? Amen. Amen. So narito po ang order na sinet ng Diyos. Jesus, Father, Mother, Children. Amen? Basahin natin. God designed the family and He knows best how it functions. Can you say amen? Amen. When we apply standards of love, submission, responsibility, and servant leadership, the family thrives. Ang Diyos ang nagdisenyo sa pamilya. At alam niya kung paano ito gumagana ng pinakamabuti. He knows best how it functions. Hindi ikaw tatay, hindi ikaw nanay, hindi ikaw mga anak. Hindi po ba? Ang Diyos ang naglagay na father, mothers, children. Listen mga kapatid. Kaya maraming pamilya ngayon ang magugulo. Ang magulo, nasisira, nawawasak kasi ginugulo nila ang order na nilagay ng Diyos. Inuuna si mother, tapos si children, panghuli si father. Kaya maraming pamilya ang magulo. Amen po ba? Pansinin niyo mga kapatid, kapag ang anak palaging palasagot sa magulang, di ba ang gulo ng pamilya? Kaya pansinin niyo rin minsan, kapag ikaw nanay, lagi mong pinapapunahan si tatay, di ba para hindi kayo palaging magkasundo? Kasi alam niyo mga kapatid, tingin po kayo sa amin. Ang Diyos, may nilikha siya sa lalaki, amen, na yung aming ego, kami ay nilagay sa superior. Kapag kami pinapangibabawal ng babae, yung parang hindi kami komportable. Andiyan pa po ba kayo? Kaya ngayon magka-clash, magtatalo, bakit parang palagi ikaw na susunod? Andiyan pa po ba kayo? Amen. Amen? Ibig sabihin ng tribe, lumalago, lumalakas, lumulusog. Mga kapatid, ngayong umaga, alam ng Diyos ang ginawa niya at ginagawa niya. Magtiwala tayo sa order, pattern, disenyo na sinet ng Diyos para mapabuti ang ating pamilya. Amen. Pangatlo, panghuli, bilisan na po natin, family is important to God. Amen? Hallelujah. Ang pamilya ay napakahalaga sa Diyos. Sa mga kapatiran na hindi pa ligtas ang iyong pamilya, ang iyong mahal sa buhay, huwag mo silang sukuan, huwag mo silang tigilan. Ang sabi ng Bible, Acts 16:31, sumagot sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka at ang iyong pamilya. Panghawakan mo ang talata na yan. Hanggang ngayon, totoo yan. Hanggang ngayon, nangyayari yan. Ipanalangin mo sila ng ipanalangin, patuloy ka man ng palataya, na ililigtas din sila ng Panginoon at makakasama natin sila dito sa church. Alam niyo mga kapatid kung bakit galit ang dyablo sa pamilya? Dahil kung paano gumagamit ang Diyos ng pamilya noon para may sa katuparan ng kalooban ng Diyos, pamilya pa rin ang ginagamit ng Diyos ngayon para may sa katuparan ng kanyang kalooban. Lahat ng pinapadala ng ating fellowship sa iba't ibang panig ng bansa at iba't ibang panig ng mundo para magpasimula ng gawain ay pamilya. Tulad namin, halimbawa, ako, si Rulin, si Ruth, kami ay pamilya. Ang pinadala dito sa Pateros ay pamilya. Hindi ako lang. Amen? Para magpasimula ng gawain, para ipangaral ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, para marinig ng mga tao dito sa Pateros ang katotohanan, at para gumawa ng mga alagad na susunod, maglilingkod din sa Panginoon. Tignan niyo ang ginawa ng Panginoon ngayong umagang ito, Halos Puno ang Church. Saan nagsimula? Sa pamilya. Meron na tayong 4,000 plus churches worldwide sa buong mundo, sa Father's House Christian Fellowship Church. At yung 4,000 plus churches na yon ay pamilya ang nagpapastor. Hindi po tayo nagpapadala, wala pong pastor sa atin na walang asawa. Bago magpastor sa atin, kailangan may asawa. Kaya hindi po talaga mababa ang babae.
Kasi kung bababang babae, okay lang, magpastor na yan kahit walang asawa, pero hindi. Kaya, di ba, lalo nagpapasalamat sa akin may bahay, salamat, dahil sa iyo, pastor ako. Amen po ba? Kaya ibig sabihin, imagine niyo mga kapatid, merong 4,000 plus na pamilya ang naglilingkod sa Panginoon at ginagamit ng Panginoon para kumalat pa ang tungkol sa Panginoong Hesus. Pamilya. Kaya alam ng Diablo ang magagawa ng pamilya sa tulong at biyaya ng Diyos. Kaya pilit niyang sinisira at binawasak ang pamilya. Pero naniniwala ako na mahalaga sa Diyos ang pamilya. Ito po palagi, mga kapatid, ang aking panalangin. Sa mga nakakasama kong panalangin dito, ang lagi kong panalangin, Panginoon, pamilya ang iligtas mo. Kaya galak na galak ako, nagsasaya ang aking puso, sa tuwing may pumapasok sa pintuan na yan, na buong pamilya. Pero inyo mga kapatid, nagsimula ang church dito, walang pamilya. Pero ngayon, ipinapanalangin ko ng Liwanag family, Salonga family, Manangan family, Sedalia family, Bautista family, Camilon family, Tiliado family, Calieja family, Gutierrez family. Pero yung mga kapatid, pamilya, mga pamilya ng mga nanay. Amen? Kaya, sabi ko, praise God, dami ng mga tatay. Kasi mga tatay, kayo dapat ang mas nasa church. Amen po ba? Tatay, ang church ay hindi po pang babae lang. Ang church ay para sa buong pamilya. Kaya ngayong umaga mga kapatid, ipaglaban natin ang kaligtasan ng ating pamilya. Mahalaga sa Diyos ang ating pamilya. Palakpakan, purihin po natin ang ating pamilya. Ngayong umaga, tayo rin magsimula ha. Praise God, family. Tatay, husband, you know your role. Mother, wife, you know your role. Mga kabataan, mga anak, children, you know your role. Amen? Manatili tayo sa pattern, order ng Diyos na ito na kanyang sinip. Kung tayo aalis, ito pa rin ang tamang order. Jesus, Father, Mother, Children. Meron po bang first time ngayong umaga? Kaya isa po namin ipanalangin. Hallelujah, ng pagtanggap sa ating Panginoong Hesus. Kung wala po, amen, tayo po'y mag-altar call, awitin natin, kay buti-buti mo, Panginoon. Praise God. Tatayo na lang po tayo, awitin natin, kay buti-buti mo, Panginoon. Praise God. Habang inaawit natin ito, amen, hallelujah. Sa isip mo, nananalangin ka, Panginoon, tulungan mo akong magampanan ang duty. O role ko na ito, Panginoon, as a mother, Lord, help me, Panginoon, na aking magampanan ang aking duty as a husband, as a wife, as children, Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa ika'y nakikita ang iyong awa buti na kay buti-buti mo sa kay buti ang iyong pinupuri sila kita tapi ng Diyos ang tunay na hindi na mabuti ang Diyos nasa akin at mabuti ang Diyos mabuti ang Diyos nasa akin at
Mabuti ang Diyos sa atin. Muli, pasalamatan natin ang we give you glory. We give you praise. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat. 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 Panginoon, nawalhati ka, dakila ka. O Diyos, praise God. Panginoon, maraming po salamat sa umagang ito. Ipinaunawa mo po sa amin, ipinaalala ang kahalagahan ng pamilya, Panginoon. Ang pamilya ay iyong idea, ikaw ang bumuo, ikaw ang nagdisenyo, Panginoon Diyos, at hindi namin ito dapat ibahin, Panginoon, o guluhin. Tulungan mo kami, Panginoon Diyos, sa bawat tatay na narito, bawat nanay na narito, at bawat mga anak na narito, na aming magampanan ng may kahusayan, Panginoon, ang aming mga tungkulin, Panginoon, kung saan mo kami inilagay. Panginoon Diyos, tulungan mo bawat ama ng tahanan, na sila, Panginoon, ang mamuno, ang maging role model leader, Panginoon, ng kanilang pamilya. Give them wisdom, Panginoon Diyos. Tulungan mo rin po ang bawat nanay na narito, Panginoon, na kanilang matutunan, Panginoon, ang magpasakop pa sa kanilang asawang lalaki, sa kanilang husband, Panginoon Diyos. Ikaw ang patuloy na magbigaya ng kalakasan sa kanila. Ganon din sa mga anak, Panginoon Diyos. Huwag mawala sa aming mga puso ang aming paggalang, Panginoon, at pagrespeto sa mga magulang, Panginoon Diyos, na ipinagkatiwala mo kami. Marami pong salamat. Pagpalain mo pong bawat isa. Ingatan mo pong bawat isa sa aming mga kanya-kanyang pag-uwi. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen! Praise God! Thank you, Lord. Maraming salamat po sa bawat isa. Amen. Ingat po ang bawat isa at pagpalain tayo ng ating